Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. In the world of the performing arts, the path is rarely straight or narrow. Minsan, kailangan din magpalit ng direksyon mula entablado patungong pelikula o mula musika patungo sa iba pang anyo ng sining. Here's where resilience comes to play. That quiet strength that keeps an artist moving forward kahit mahirap, trusting that every step leads closer to growth. At sa kabila ng lahat ng pagsubok at tagumpay, ang pinakamahalaga ay ang pananatiling tapat sa sarili. The courage to keep following our dreams and to keep listening to that inner voice that reminds us why we create and why we continue. Kaya't huwag kayong aalis. Sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan about the unpredictable shifts of life as a performing artist, kasama ang premyadong aktor ng teatro, pelikula at telebisyon na si Pepe Herrera. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang premyadong aktor at mga awit na si Pepe Herrera. Magandang hapon sa iyo, Pepe, and welcome to Art to Art. Magandang hapon, Miss Lisa. Magbalik tanaw muna tayo, Pepe. Sige po. Maaga mong na-discover ang interest mo sa sining? Yes, yes. At sa tingin mo, anong naging impluensya ng iyong pamilya o ng environment mo sa paghubog sa iyo bilang isang performer? Ang parents ko po, first of all, were very supportive. Naalala ko po yung mother ko nung pumipili ako ng course for college. Una ko pong pinili, fine arts. Kasi gaya-gaya lang ako sa sister ko na nag-advertising. So, kala ko doon maraming pera. Tapos, hindi ko naman, I mean, I love drawing pero it's not really my passion. Okay. So, nakapasa po ako. But on the day when I saw my name doon sa listahan, nakita ko yung Conservatory of Music sa UST. Tapos nag-iisip akong mag-audition din. Tinawagan ko po yung mother ko. And I asked her, should I try? Tapos sabi niya, anak, di ba, ang love mo naman talaga is singing ever since I was a little kid. Tapos sinabi ko, kasi niisip ko na yung kikitain ko. At tumatak po sa akin yung sinabi ng mother ko. And I've been mentioning this sa different interviews. Anak, kung saan ka masaya, kusa namang money will follow. Yes. Oh. Yun po. So, yun. It became my mantra. Tapos I audition, nakapasok po ako, and then the rest is history. So, bata ka pa lang, kumakanta ka na? Yes. Oo, Yes. okay. Opo. So, paano mo na-discover na magaling ka kumanta? So, there was this audition when I was in grade 3. Aha. Kailangan po nila ng isang bata from our section, isang lalaki who will sing, "Ako'y isang Pinoy." Ganun pa po yung boses ko. So, pinahilera kami lahat. Tapos yun po, ako yung nakuha. And then when I performed on stage, it felt like home. Para siyang, it was
was a playground for me. Okay. Yun. So, ayun, ever since then, I've been performing. I see. Okay. So, yun nga, nabanggit mo nga na ikaw ay isang Tomasian. Yes. That you graduated cum laude in music education, major in voice. Yes, At naging miyembro surprisingly. din ng Coro Tomasino. Yes, Aha. yes. Opo. So, ano ang pinakamahalagang aral at disiplina sa musika na dala-dala mo pa rin hanggang ngayon, whether on stage or in front of the camera? Practice is everything. Ay naranasan ko po yung I dreaded practicing because siguro po I thrive on spontaneity. I love impromptu moments, but at the same time, you would know this, hindi po pwedeng mahiwalay yung repetition, whether in dancing or in music, in acting. So I learned how to enjoy the boredom attached to practicing. Yun po. It became like, siguro parang naging active meditation po for I me, see. yung repetition. Oo. Kasi iba po yung joy nung pag nasa stage ka na, it becomes muscle memory. Yes, Yan yes. po. Oo. Okay. At nakikita mo ba ang sarili mo pang bumalik sa seryosong landas ng musika, gaya ng paggawa ng album o pagbabalik sa musical theater? Naku, saktong-sakto naman yung tanong mo, Miss Lisa. Kasi po pinag-uusapan nga namin ni Miss Pam right now, meron pong naglakas loob na mag-produce po ng my first ever solo show or concert Wow. for next year. Okay. We are planning on doing it on my birthday para may leverage na mag-invite ng mga kaibigan na hindi makakatanggi. Yun po. So, this year, I've been focusing on going back to music. Kasi po, napansin ko, this past few years, marami pong nagugulat na kumakanta pala si Pepe. So, it became a reminder for me na this is my first love. I should prioritize this also, Okay. bukod sa pag-arte, para balance lang po. So, Yun. kailan next year ang Ap- yung solo concert? So, my birthday is on April 21. We will Okay. do it on April 21. Alright. Yes. Saan? Sa PETA Theater. Okay. Ano po, bala ko pong gawin siya sa PETA kasi po, PETA is my second home pagdating po sa teatro. Plus, I'm grateful for PETA because bukod sa pamilya na po ang turing ko sa mga taga-PETA, I can say na dahil po sa Rock of Ages na ginawa po sa PETA, it opened a lot of doors for me. It became a springboard for me to go to TV and film. Yes, that's right. Sa Rock of Ages, gumanap ka bilang Tolitz. Yes, No? yes, opo. Okay. It was your breakthrough role. I can say, doon po ako na-discover. Nakailang performances ka ba ng Rock of Ages? Naku, paano ko ba mabibilang? Kasi 400 shows yun, di ba? So, more Parang than 100. record-breaking nga yung Rock of Ages, no? Most performed. Yes, Oo. yes. So, Sa- mga 100 po siguro, more or less. Wow! So, ano ang ilan sa mga unforgettable moments mo sa napakaraming performances Oh ng my. Rock of Ages? Oh, mas sige kung mag-focus po sa Rock of Ages. Siguro isa na po sa pinaka-unforgettable for me was when Miss Charo Santos watched. Hindi ko po makakalimutan yun kasi nasa VIP sila. Gitnang-gitna ng VIP. Katabi niya yung Magdayo sister, si Shaina and si Vina. And there was a part po kasi ng Rock of Ages kung saan papasok ako and I will whistle. Parang trying to be discreet in doing something illegal for my love interest. So I was whistling. So depende po kung sino ang guest. Like for example, si David Pomeranz, the King and Queen of Hearts, yung pipito ko. During that time, since it was Charo Santos, I whistled Maalala Mo Kaya. So cut to, after a few days, someone called me, secretary po pala ni Charo Santos, inviting me to be a part of ABS, of Star Magic. Wow! And then after a Okay. few days, Forevermore, my first teleserye, and then tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na yon. Okay. So Just because of talagang- that whistle moment. Yes, Yun po. yes. Actually, nabanggit mo din noon sa mga ibang interview na nagtrabaho ka din sa cruise ship. Yes, yes. Wow. First job. Okay, First first job job. mo sa Yes. cruise ship. Okay, paano na naka-apekto ito sa iyo? Sa experience na yon, of course, and paano ito naka-inspire sa susunod mong mga hakbang in the entertainment industry?
Actually, yun po yung naging daan para maging full-time performer ako. Aha. Kasi po, it was my first job. So, tambay po ako for ilang months after graduating. And then, my friend, Michael Odomini, siya po yung unang nagbarko. Na homesick po siya, ayaw niya nang mag-second contract. They were looking for a replacement. He contacted me. Since wala naman po akong trabaho, sige, game. And I'm very curious. I'm very curious as a person. So, I haven't tried it. I wanna do it. At naghahanap po sila ng isang waiter na kayang kumanta ng classical. Aha. So, kumuha sila ng classical singer and they trained me as a waiter. Okay. And then, I was performing regularly sa barko, waiter sa umaga, singer sa gabi. Aha. Since singer po ako sa gabi, ang naging mga kaibigan ko po doon, yung mga entertainers. Ang tawag po sa kanila, show team. Sila po yung nagper-perform every day ng musical excerpts. Tapos every time I perform them, eventually I became convinced na that's what I want to do. Dapat nandyan ako sa stage, yung ganung feeling po. So yun, after ko pong magbarko, hindi na po ako nag-renew. Nag-audition lang po ako hanggang sa makapasa sa Pamana, first PETA Prod, and then eventually Rock of Ages. Rock of Ages. Then, Okay. so on. And then mula sa stage, lumipat ka naman sa film Yes. at TV. So paano nangyari yung transition na yon at ano ang mga naging tulay para makapasok ka sa mainstream projects? Again, thanks to Rock of Ages, na-discover po ako ni Miss Charo Santos para po maging part ng ABS. And then from there, yung mga iba pong direktor na nanood din ng Rock of Ages, niyaya po ako sa mga pelikula. Like for example, yung You're My Boss, ni Director Net Hadauni, na director ng Sunshine, this award-winning film, currently showing. Na doon po, dahil doon nakilala ko po si Coco Martin, at natuwa po siya siguro sa akin, niyaya niya ako sa Provinciano, and then Provinciano opened more doors for me. I guess, yun na po yung dahilan bakit po tayo sumikat, I suppose. Yun po. Yun. Okay. Well, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang film, television, and musical theater actor na si Pepe Herrera. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika at teatro, itatanghal ang Si Faust, isang rock opera na nagbibigay interpretasyon sa dulang Faust ni Goethe gamit ang musika ng OPM band na Wolfgang. Likha ni na Basti Artade at Nelsito Gomez. Ito'y mapapanood mula November 14 hanggang 16 at November 21 hanggang 23 sa Doreen Black Box, Arete sa Ateneo de Manila University, Quezon City. Tampok sa mga pangunahing papel sina Jositon Vergel de Dios, Maita Ponce, Shaira Opsimar, Joshua Cabiladas at Matel Patayon. Sa sining biswal, inihahandog ng Museo Orlina ang exhibit na pinamagatang Eskultura 4, Steampunk, Filipino Artistry meets Industrial Fantasy. Sa Reflections Gallery, tampok ang mga obra ni na Richard Buksani, Ronaldo Dasal, James Dairit, Darwin Guevara, Ram Malyari Jr., Otto Neri, Agi Pagkatipunan, at Jinggoy Salcedo. Makikita ang exhibit hanggang November 28. Ang Museo Orlina ay matatagpuan sa Tagaytay City. Para sa karagdagang detalye, mag-email sa info@museo-orlina.org. Sa sayaw, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines o CCP at ng Goethe Institute Philippinen ang Magic Maids, isang cultural ritual at dance performance na sumasalamin sa pang-aapi sa kababaihan mula pa noong unang panahon hanggang ngayon. Mapapanood ito mula November 7 hanggang 9 sa tanghalang Ignacio Jimenez CCP Complex, Pasay City. Konsepto at choreography ito ni na Asa Hoxon, isang interdisciplinary artist mula sa La Union, at Venuri Pereira, isang independent creator mula sa Colombo. Para sa ticket, bumisita sa social media pages ng CCP.
tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang multi-talented performing artist na si Pepe Herrera. Pepe, okay, multi-talented performing Grabe artist. naman yun, galing kay Miss Lisa. You've done theater, film, and television para sa'yo. Ano Yes. ang pinaka malalaking kaibahan ng pag-arte sa tatlong medium na ito at paano mo ina-adjust ang sarili mo sa bawat isa? Okay. Akala ko tatanungin niyo po kung anong pinakagusto ko eh. Anong pinakagusto mo na rin? Anong paborito mo? Bias po ako sa theater because that's Theater. where I started. Plus, iba po talaga, Miss Lisa eh. Let me quote my friend Gerald Napoles. Kasi may mga nagtatanong na, bakit ganun? Ang theater shows, ang mahal, ang layo sa presyo ng sine. Di ba? From 350 to 1,000. Tapos sabi po ng kaibigan ko si Gerald, theater kasi is an experience. Yes. And you never know what you will get at any given time because there's no take two. Yun po siguro yung pinakakaibahan for me. Lalo na po nung pumasok ako sa TV. Kasi for theater, since it's live and more often than not, it's big. Wala naman pong camera sa likod ko or sa harap ko. Naalala ko po yung first teleserye ko, yung Forevermore. Madalas ako napapagalitan nung una ni Direk Cathy kasi meron pong term na sapaw eh. Like for example, kasi nandun lang ako sa moment, like kunwari kayo yung ka-excite ako. Kung feeling ko na kailangan ko kayong lapitan, mas truthful, gagawin ko, not knowing na may camera po May pala sa camera, likod. oo, Natatakpan ko kayo. matatakpan, Yun, yes. yun Oo, po. oo, oo. Yan, Yan. Yun po yung pag multitask na I'm being truthful to the scene but also being mindful of the cameras. Yun po siguro yung major adjustment. I see. But it's not, Okay. I mean, we learn eventually na. Yes. Ano naman ang hila sa'yo ng teatro? Aside from it being your first. Yeah. You mean ano yung hila? Yung pull sa'yo Ay, ng okay. theater. What pulls you to theater? Oh, Yeah. ganda. Ngayon ko lang narinig yung... iba po kasi yung pakiramdam ng synergy with the audience, ng live audience, na you feed from each other. Yun po siguro yung di mo maikukumpare. Yun po, yung ganong sarap. Totoo yun. Oo. Talagang there's nothing like live Yeah. theater. Yeah, Totoo it's yun. priceless. Kaya kung hindi pa kayo nakakapanood sa teatro, pumunta na kayo, manood na kayo sa teatro. Yes. Kahit mahal ang ticket. Yes. It's worth it. Worth it okay. pag-ipunan. Oo. So, gumanap ka na rin sa iba't ibang genres, from drama to comedy to action, musical, and historical projects. Which particular project do you feel really stretched your artistry and why? Yung mga pelikula po siguro na hybrid in terms of genre, like dramedy, drama and comedy. Yun po siguro yung magiging baliw po yung audience nyo na iiyak one moment, tatawa one moment. Yun po siguro. Hindi ko po it's very hindi po natural for me ang magpaiyak. Okay. So, yun dun po ako na-stretch. I need to be vulnerable for a scene and maybe cry my heart out. Yun po siguro. That must be exhausting also. No? Yes, Oo. very. Kakapagod.
Opo. But fulfilling. Well, you also went into historical films. And speaking Yes. of historical films, Ayun sa na. pelikulang Lakambini, Yes. Gregoria de Jesus, na ipapalabas sa darating na Nobyembre, kinanta mo ang isang piyesa ni Julio Nakpil na sinasabing isa sa mga alternative national anthems natin. So ano ang naging personal na karanasan mo sa pagkanta ng awitin yon? At ano ang ibig sabihin nito para sa'yo bilang Pilipino at bilang alagad ng sining? Una po yung kanta, napakahirap. Napakahirap po niyang kantahin kasi ano po siya para po siyang pang-recital. Hindi po siya yung karaniwang tono na ginagamit ng masa, for example. Pero sign of the times, I suppose, it was appropriate during that time because we were, it's time of revolution. And naalala ko po nung pinakanta sa akin yung kanta, very serious, very dignified, and it's like the song before war. Ganun po yung dating niya. Kaya parang may giyera din sa loob ng utak ko sa hirap ng kanta. Yun po. But I think it's very significant in the sense na it's a reminder for us, lalo na po sa panahon ngayon na I think kung ano po yung pinaglalaban nila, pinaglalaban pa rin po natin until now. Yun. Ayun. So can you sing a few lines from that Julio Nakpil composition? I will try to remember some of the difficult notes, Miss Lisa. Oo, sige. Sabi ko, sige. dapat pala Rako Pages na lang pinopromote ko ngayon para mas madali. So, there was this line na very important na pinapaulit-ulit po siya, which is, Kalayaan, kalayaan, at pasulungin ang purit ka. Bahanalan ang purit, kabahanalan. Purity. And, Mabuti na lang hindi yun na naging national anthem natin, ano? Mahirap kantahin. Opo eh. Yes. Very. Kaya fulfilling pag nakanta. So, kasabay ng iyong pag-arte, aktibo ka rin sa ilang advokasya. Opo, very much. Ano ang nagtulak sa iyo na maging involved sa mga environmental and animal welfare initiatives? Okay. Bata pa lang po ako, mahilig na ako sa mga hayop. Nag-aampon po ako ng mga pusa. Pusa? Yes, Okay. yes, opo. I had this cat when I was very young. Pinangalanan ko pong Ted kasi adopted. So, Okay. ayun po, nadala ko siya hanggang paglaki. And then, yeah, I believe it was natural for me kasi nature lover na po ako. Tapos I travel a lot with my mother who is a social worker. Tapos nagkataon lang po may turning point lang for me nung 2018 kasi I was doing a travel show. And then during a break, nasa isang isla po kami sa Quezon. After diving, naglalakad lang ako sa shore because I love doing that. And then napansin ko po na may mga basura sa tabing dagat. And before that, I feel troubled na po pag may nakikita akong basura sa shore. So during that time, I just went with what I'm feeling. I started picking up. May nakita akong sako, pinulot ko po. Tapos, the more na ginagawa ko siya, the more na gumagaan yung pakiramdam ko. So, I posted about it and then na-pick up ng mga ilang NGOs and then I started collaborating. All the more na nararamdaman ko po na it seems like a calling. Yun po. So right now, I'm supporting sustainable companies, mga kumpanya po na nag-upcycle ng mga plastic waste para po gawing furniture pieces. And companies like the company of my cousin, ito pong suot ko ngayon. This is a belt bag made out of scrap fabric. Oh, wow. Mga retaso Okay. po. Yes. Yun po. Yeah, so it's opening a lot of doors to the point of me personally, right now, we are developing a docu-series. Thankfully, I have some friends from the industry who are helping me develop and produce it. We are trying to get funding and also ang tentative title po niya is Creating Common Ground. And this is a show where we will promote and learn from different
sustainable companies and change makers to see what we can do collectively Oo in naman. solving this Yes. worldwide Oo. crisis Oo. right now. Yes, yes, yes. Kailangan natin yan. Oo. Yes. Okay. Sinabi mo din in an interview a few years back na hindi ka naniniwala sa career, kundi sa calling. Okay. Sinabi ko pala yun. Pero it makes sense. Yeah, so actually you already mentioned it. Do you still adhere to this belief? At ano ang calling na sinusundan mo ngayon? Very much so. Very much so. Kasi po, ang laki po ng role natin, I believe, as performers because a lot of people watch us. A lot of people do what we do or follow what we do. Follow our lead. Yes. So, kaya po mas naniniwala ako na calling siya. And why do I do what I do? Kasi at the very basic po siguro, at the very core, I believe it is my role this lifetime to spread light, to spread joy. Yun po. Okay. Wow. And what advice naman would you give young people who want to pursue a career in the arts? Start with being true with who you are. Yeah. Who are you? And stay true to that. Kasi wala pong kapalit ng sincerity and being genuine. Okay. And what projects are you busy with at the moment? Kakatapos lang po ng Masked Singer Pilipinas. Aha. So, ano po, pinalad po tayong manalo doon. It's a singing competition. And dahil po binabalikan ko ang pag-awit uli, this year, I will be part of... Hindi ko alam kung pwede na, pero hindi naman siguro nila ako idedemanda. Yung Your Face Sounds Familiar, I'll be part of that. And a series of comedy films. Siguro po clue dun sa isa, I will be part of a comedy film na used to be a sitcom, a well-loved sitcom ng 90s. Yun po. Okay. Abangan natin yan. Salamat po. Alright. Thank you. Maraming salamat sa pagdala mo sa aming programa. Pepe, and of course, we wish you the best of luck in all your artistic endeavors and advocacies. Thank you, Miss Lisa. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.